Philippine Society of Nephrology po ay meron po kaming tinatawag na Stop Chronic Kidney Disease Program. So ibig sabihin po, gusto po naming i-advokasya sa lahat ng tao sa buong Pilipinas ang 8 Golden Rules para maprotektahan po ang ating bato. Kasama po ng Philippine Society of Nephrology ang World Kidney Day Organization para po i-promote din po ito. No? So sa buong mundo, ito po yung ating gustong mangyari. Number 1, kailangan po ang blood pressure po ninyo ay laging makontrol kung kayo po ay may hypertension. Number 2, kung meron po kayong diabetes, siguraduhin pong nasa tama palagi. Ibig sabihin, well-controlled ang diabetes kasi pag controlled ang diabetes, hindi po kailangan humantong sa dialysis or transplantation ng isang pasyente. Ikatlo po, kailangan po kumain ng healthy diet. Alam po natin dito sa ating lugar, sa akin dito sa Pampanga, and of course in the whole of the Philippines, napakasarap po ng lahat ng pagkain. Kaso syempre, there should be always moderation in everything. So kailangan po ang mga kinakain natin ay yung makakaiwas po sa pagtaas ng ating BP or pagtaas ng ating mga sugar. And of course, other problems na madudulot ng puro processed na food. Next, kailangan po ng exercise. So sabi po nila, at least 30 minutes every day or 150 minutes every week. Kailangan po natin ng moderate exercise, pero syempre kailangan po na pa-evaluate po natin ang sarili natin na healthy enough tayo para dito. Important po na makontrol ang timbang natin with regular exercise and eating a healthy diet. Next po, very important yung pag-inom ng tamang dami ng tubig. So, drink the appropriate amount of water. So, kailangan hindi po tayo nadidehydrate. Lalo na po kung medyo mainit ang panahon, lalo na sa Pilipinas, common po na may mga dehydration na nangyayari. And pag kulang po ang tubig, nasisira po ang ating mga bato. Siguraduhin po natin tigilan ang mga bisyo, lalong-lalo na po ang paninigarilyo, kasi ang paninigarilyo po ay directly linked or is a risk factor for progression of chronic kidney disease or masisira ang ating mga bato. And ang last two po natin is of course, wag pong umabuso ng mga painkillers. Wag pong mag-take ng kung ano-anong herbal na mga gamot, lalo na po kung hindi po siya na-prescribe ng ating mga doktor or sikreto po natin silang tinitake kasi hindi po malalaman ng mga doktor natin kung bakit lalong nasisira ang mga bato. Ang mga gamot po para sa kirot ay kailangan meron pong guidance ng ating mga doktor and hindi po siya pwedeng pangmatagalan. And of course, number 8, ang 8 sa ating golden rule is have regular check-up. Kung tayo po ay nagkaroon ng kapamilya na may sakit, history ng diabetes or hypertension, all the more na kailangan po yearly or twice a year kahit wala pa po tayong sintomas, nagpapatingin po tayo sa doktor. Huwag po tayong matakot sa ating mga doktor kasi hindi naman po natin talaga gustong magkasakit ang mga pasyente. Prevention pa rin po is better than cure and yun pa rin po ang kami po ay advocate ng prevention is better than cure. So gusto po namin wala na pong hahantong sa end-stage kidney disease, lalong-lalo na po kaming mga nephrologist. Masaya po kami pagka hindi po kayo Wow! Miss Annie, napakahusay naman itong doktora na ito. Tama kayo Galing doon. mag-explain. Oo, at saka yung last na mga tips na binigay niya, yan talagang isi-share ko sa lahat ng kaibigan ko. At this point, Miss Annie, we will have to say goodbye to Dr. Girly Reoyan. Napakagaling magsalita, napakagandang doktora. Dr. Girly Reoyan, maraming salamat po sa inyo. She is an IM nephrology specialist. Yes, and she is of course connected with our partner hospital, the Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Maraming salamat po and hope to see you again. Thank you, Dr. Girly. If you liked or learned from this video, please click subscribe.